We want to hear your voice. How many of you believe na ang Panginoon po natin, buhay po siya? Taasan niyo po ang amin natin. Sino po naniniwala na buhay po ang Diyos? Nagsasalita po siya. Kaya yun yung pag-uusapan natin ngayon. How can we value His voice? Nandiyan dyan po yan. Pero, pakisulat na lang din po sa inyong notes at sana magamit niyo yung notes na yan during the week. Kung meron kayong inner circle, kung meron kayong mga kaibigan from the church na gusto nyo i-meet once a week para makapag-share kayo, you can use that notes po para mas lalo mag-sink in po sa inyo. So pwede nyo rin pag-usapan yan sa mga bahay ninyo kung gusto nyo magkaroon ng parang sharing na konti with your family. Mamayang gabi, pwede nyo rin gamitin yan. So we need to value the voice of God. Naalala ko lang, nung hindi pa kayo nakakakilala sa Panginoon sa tunay na Diyos at hindi nyo pa nakikilala siya in a very personal way, iba-iba yung kaparaanan nyo para marinig nyo ang Panginoon Diyos. Kung sino-sino dati yung mga kinakausap ninyo, may mga tenga yung kinakausap nyo, hindi naman gumagalaw. Tapos yung mga kinakausap ninyo ng Diyos noon, may bibig, hindi naman nagsasalita. Parang wala akong kausap. Sino rito yung kinausap mo yung Diyos mo noon, tinititigan mo, hindi gumagalaw, kahit ano gawin. Diba? Sino rito yung tinititigan mo yung Diyos mo noon, may bibig naman, hindi rin nagsasalita. Parang wala akong kausap. Tapos may mata rin, pero hindi nakakakita. Kasi yung kaparaanan natin, pinakausap natin yung Diyos. At gusto lang lagi ng tao, may nakikita siya para may kausapin siya. Pero ang Diyos po kasi, hindi mo talaga makikita, kailangan lang marinig mo siya. Kasi po, Espiritu po siya. Kasi pag kinausap natin yung mga nakikita natin Diyos ngayon na gawa kung saan-saan, ito po sabi sa Psalms, no? Wala dyan, pero gusto ko lang isingit. Pwede nyo isulat sa Psalms 135, verses 15 hanggang 18. Sabi rito, the idols of the nations are silver and gold, made by human hands. Yan ang sabi ng Bible. Verse 16, they have mouths, but cannot speak. They have eyes, but cannot see. They have ears, but cannot hear. Nor is there breath in their mouths. Ito na. Those who make them will be like them. Kung sino na yung gumagawa ng mga ganun Diyos, magiging katulad nila yun. And so will all who trust in them. Yun. Nabasa niyo po, kung sino na yung mga gumagawa ng ganun, yung Diyos-Diyosa ng mundo, yung silver and gold, magiging katulad mo raw yan. Paano? Saan kaparaanan? Sa iyong spiritual na buhay. Yung tenga mo mabibili. Yung spiritual na mata mo mabubulag. Pati yung spiritual na bibig mo hindi na makakapagsalita. Kasi magiging katulad mo sila. At sabi rito, pag ikaw daw ay nagtiwala sa mga ganong klaseng Diyos na ginawa ng mundo ito, magiging katulad mo sila, hindi gumagalaw. Eh ngayon, pinag-uusapan natin dito, Diyos na buhay, Spirit of the Living God. At kailangan natin malaman na totoo siya, buhay siya, at nagsasalita siya, at ngayon kailangan natin malaman paano natin mapapahalagahan ang tinig ng Panginoon sa buhay natin. Dati po, I don't know if you will remember, maybe last year, I thought about this message entitled, How to Hear God's Voice. Paano ba natin mapapakinggan ang tinig ng Diyos? Napakahalaga niyan. Kasi minsan, napapakinggan mo Diyos, maya-maya si Satanas na pala napapakinggan mo. At mamaya, sarili mo lang napapakinggan mo. Bigyan ko rin ng example. Si Peter, nung nagkaroon siya ng revelation kay Jesus Christ, nung tinanong ni Jesus, sino ako? Sabi ni Peter, ikaw ay anak ng tunay ng Diyos. You are the Christ, the Son of the living God. O sabi ni Jesus, flesh and blood, hindi tao nag-reveal sa inyo, kundi aking amang nasa langit. So maya-maya, sinabihan natin siya ni Jesus, get thee behind me, Satan. Kasi nga, mapapakinig lang kay Lord, maya-maya, in a split second, si Satan na agad napapakinggan niya. So, naturo ako doon kung paano nyo malalaman kung ito ay galing sa Diyos. Number one, syempre, ito ay dapat nakabase sa salita ng Panginoon. Pag may narinig ka na kontra sa salita ng Diyos, hindi na agad sa Diyos yun. Isa pa doon, is yung nagkaroon ka ba ng kapayapaan, napakinggan mo salita yung tinig na yun. Kasi kung hindi ka nagkaroon ng kapayapaan doon sa tinig na yun, hindi galing sa Panginoon yun. Kasi pag galing sa Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan.
Amin po ba mga kapatid? So we need to understand kung ito ba galing sa Diyos. Kasi delikado yan eh. Ang dami mga Kristiyano ngayon, uy, may narinig ako sa Diyos patungkol sa iyo. Sabi ni Lord, ito ka daw. Ang sinasabi ko naman dyan, ang opinion ko naman dyan, ba't kailangan pa padaanin sa iyo? Pwede naman dumirekta si Lord doon. Diba, minsan kasi mga tao ang gagalit, uy, may sinasabi si Lord sa iyo. Makapakasawa raw kita. Mukhang bakulaw yung nagsabi. Patay ka ngayon. O, di ba? Mukhang bakulaw yung nagsabi. Sasabihin sa'yo, oy, may sinasabi sa'yo si Lord, ikaw daw mapapakasawa ko. Siyempre, natakot naman yung pinagsabihan. Talaga ba galing kay Lord? Titiisin mo na habang buhay yun. Hindi galing pala kay Lord. So, dapat maintindihan natin. Ang dami kasi mga Kristiyano ngayon sa mundo na gano'n. May narinig ako sa Panginoon. Ito ang plano ng Diyos sa akin. Diba? Sasabihin niya, alis na ako dito sa church na ito kasi may plano sa Lord sa akin, etc. etc. So we need to understand kung ito ba talaga ay hilig ng Diyos. Yun na issue ko yun. Ngayon naman, paano natin ipahalagahan ang salita na narinig natin sa Panginoon? Ito pag-uusapan natin ngayon. Sila Abraham, may narinig sila sa Diyos. At sinunod nila ito. At sa kanilang pakikinig, anong sabi ng Diyos? Dahil sa iyong pagsunod sa aking tinig, pagpapalangin mo ang maraming henerasyon. Sinabi yun. Isang tao lang na nakinig. Many generations na apektuhan. Ito yun. Pag may narinig ka, hindi mo naman sinunod ng Diyos, marami rin maapektuhan. Diba? Pag may narinig ka sa Diyos, tapos pinakinggan mo, marami makikinabang. Pag may napakinggan ka, hindi mo pinakinggan, maraming hindi makikinabang. Tingnan mo si Adam and Eve. Iba napakinggan nila. Ang dami na pahamak. Kaya napakahalaga. Paano ba natin, mga kapatid, bilang pastor po ninyo na tinalaga ng Panginoon dito sa church na ito, kailangan maturuan ko po kayo kung paano natin mapapahalagahan ang salita na narinig natin. O yung tinig ng Panginoon na ating napapakinggan. At gusto kong malaman ninyo na hindi mo basta mapapakinggan ang tinig ng Diyos pag sobrang busy ka. Parang wala ka. You need to spend time with the Lord. Yes. Kailangan mo magkaroon ng intimate fellowship with God. Ang problema ng mga tao, gusto nila mapakinggan ng Diyos, kaso wala naman silang panahon sa Diyos. Yes. Yun. Gusto mo Diyos, makalaw, I want to hear your voice. Spirit of the living God. Pero wala ka naman time sa Lord. Si Lord kasi hindi nasasalita sa mga taong walang panahon sa Kanya. Gusto ng Panginoon, nagbibigay ka ng panahon sa Kanya para mapakinggan mo ang Panginoon. Amin ba mga kapatid? Isa pa palakpakan po natin si Lord, yung pinakamalakad. Alam ko po na may mas lalakas pa dyan, nakalala. Okay. Praise God. So, it's about hearing God. So, ang focus na ito, ano ba yung mga paraan para lang natin, para mapakinggan natin at mapahalagan ang tinig ng Panginoon. Meron akong tanong sa inyo, simula nang ikaw ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, sa 10 narinig ninyo, ilan ang gagawa niyo? Yun, magandang tanong yan. No? Halimbawa, sa 10 narinig mo, ilan yung sinunod mo yun? Dapat, kasi ang dami mo narinig sa Diyos, kaso hindi mo napahalagahan, hanggang ngayon, atras abante ka. Gusto ng Panginoon, pag may narinig ka sa Kanya, pahahalagaan mo. And how many of you believe that God is speaking to us? Yes. Hanggang sa panahon ngayon. Merong story sa Bible, simulan na natin, nandiyan po yan sa notes ninyo, mga minamahal, mga kapatid. Sa 1 Samuel chapter 3, verse 1. Si Samuel po ay prophet. At sabi dito sa Bible, now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. And the word of the Lord, meaning to say, ang salita ng Panginoon, was rare in those days. There was no widespread revelation. So this is the season when God called Samuel. So sabi dito, the word of the Lord was rare in those days. Ang pagkaalam natin sa salitang rare, ito yung mga bagay na bihira lang. Yung limited supply. Yun nga, yung hindi siya masyadong nakikita kung saan-saan. Rare siya. But I want you to understand, the Hebrew word for this verse, yung rare, is the word valuable. Yun po ang Hebrew word niya. Meaning to say, ito ay yung salita ng Panginoon,
during that time was very valuable, was very precious. So the word of the Lord was so precious. So if you want to hear from God, you need to value His voice. See, because during this time, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, pinahahalagahan nila eh. Pero sa generation ngayon, hindi na masyadong pinahahalagahan. Oh, sa total. Ibig sabihin, during that time, nila Samuel, pag may narinig sila sa Diyos, taranta na sila. Lord, ikaw to. Nanginginig sila talagang mahahalagahan nila to. Alam mo yun? Kumbaga, parang sa mag-asawa yan eh. Pag nagsalita yung misis, halimbawa, kunyari, Robert! Diba? Pag-boss ka mismo, sasagot yung mister. Ano yun? Nagsahin ka na ba? Sasabihin ng asawa, hindi pa! Bakit hindi pa? Bakit ilang gatang ba? Diba? So, nakikita mo yung value ng boses. Tinig pa lang, di ba? Nung ikaw naglalakbat siya, ha? Okay, paggabi, pag narinig mo boses ng nanay mo, makakarap ka rin. Na? Gumano pa lang. So, ganun lang po yung salita ng Diyos during the time, this time. Rare siya, valuable, pinahalagaan. Kung ano sa sinabi ng Panginoon, sinusunod nila. Kita niyo si Noah? Ikaw ba naman, narinig mo tinig ng Diyos na sinabi ng Diyos, Noah, gumawa ka ng arko sa tapat ng bahay mo. Kung hindi mo pinahalagaan ang salita ng Panginoon, hindi ka gagawa ng arko, bilhin mo. Sinabihan siyang window, sinabihan siyang praning, kung ano-ano sinabi sa kanya, pati pamilya niya, nainis sa kanya, etc. etc. Pero sa natapat ng bahay, magkatayo. Albaw, may narinig kayo yung tinig. Kunyari si Jamie, build me an art in front of In Rodriguez. Patay ka ngayon. Pero bakit ginawa ni Noah yun? Because during that time, pinahalaga nila ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Yung tinig ng Panginoon, pinahalaga nila. Pero sa generation ngayon, kahit na anong marinig mo sa Diyos, parang wala nang dating sa mga tao. At bilang pastor po ninyo, gusto ko maintindihan nyo, gusto ko maibalik tayo doon sa panahon na pinahalagaan natin kung ano sinabi ng Panginoon sa atin. Bakit po? Kasi pag may sinabi ang Diyos sa inyo, tsak, hindi nyo kapapahamak yan. Pag may sinabi ang Panginoon sa inyo, sureball ko na maganda ang iyong patutunguhan. Kasi pag hindi mo sinunod ang salita ng Panginoon, pwede mo ikapahamak yan. Pwede mag-suffer ang kinabukasan mo, ang future mo. That's why you need to understand, you need to value His voice. Because dyan nakasalalay ang totoong saya mo sa buhay. Pag napakinggan mo ang salita ng Panginoon, yun lang ang magbibigay ng full contentment sa iyong buhay. Kaya kailangan mo mapakinggan ng Diyos sa buhay na ito. Kasi ang dami natin na mapakinggan sa mundo ito. At uuwi kayo ngayon, nabibigyan mo kayo ng mga, kumbaga sa start natin yung mga tips. Ito yung mga bagay, mga kapatid, na mas lalo pa natin maiintindihan kung paano natin mapapakinggan ng Panginoon. So, I want all of you to understand that grabe. Sabi, sino rito, taas nyo kami nyo, ano ngayon? Manumpa kayo na ito. Itaas nyo. Simula ngayong araw na ito, sige po. Pahahalagang ko ang salita ng Diyos sa buhay. Lahat ng sabihin niya, susundin ko. Sa ngalan ng Ama. Espiritu Santo. We need to value His voice. Kasi po, para sa inyo yan. So, practical ways. These are very simple, but I believe all of you will benefit in these practical ways. So, practical ways to hear God. Number one, set an appointment. Kung hindi mo kaya makipag-appointment kay Lord, hindi mo mapapakinggan ang tinig niya. You need to set an appointment. Okay? Ito po sabi sa Exodus chapter 19. 10 to 11, sabi dito. Then the Lord said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow. So nakipag-appointment si Lord, no? Nakita, no? Sabihin mo sa mga tao, consecrate nila sarili nila ngayong araw, bukas, and let them wash their clothes. And let them be ready for the third day. Nakikipag-appointment si Lord. Kasi po may message ng Panginoon sa mga anak niya, sa mga kang-Israelita. For on the third day, the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. And verse 19, ang sabi dito, and when the blast of the trumpet sounded and long and became louder and louder, Moses spoke and God answered him by voice. At meron message si Lord. So Moses spoke and God spoke.
and spoke to the people. So God sent an appointment. Sabi doon. So, sino po naniniwala, pag na-miss mo ang appointment, it becomes disappointment. Pag na-miss mo yung appointment mo kay Lord, madi-disappoint ka. So, if you don't send an appointment, talagang pag hindi mo na if nakipag-appointment ka kay Lord, na-miss mo ito, ang laking mawawala sa'yo. So, here's the reality. Sometimes, we set an appointment to people that we don't even like. Di ba, minsan na ipag-appointment ka sa taong di mo gusto, di ba? Sino nakakarating? Kailangan mo lang makipag-appointment kahit di mo gusto sa kanya. So, we need to understand, we need to set an appointment. Kung dun sa tao na ipag-appointment ka na hindi mahalaga, dito pa kaya sa pinakamahalaga, hindi ka makipag-appointment? Sino pa naniniwala? Kung ikaw ay naging-appointment, ito yung pinakamahalagang appointment na mangyayari sa buhay mo. Sino rito may mga business kayo, naging-appointment kayo? Sino dito yung during the week, ang dami nyo kausap. At nagbibigay kayo ng time para makipag-appointment sa kanila. Makipag-usap sa kanila. Alam niyo po, kung yung mga tao na yun, napakahalaga, sa tingin ko wala namang sa halaga pa sa Diyos. Parang wala akong narinig po mo yung mga. Diba? Kasi minsan, gusto natin makapag-appointment. Pagkakaberahan mo ito, may ipakita ako dito. Si Lord, hindi mo pagkakaberahan kaya nabigay sa iyo buong mundo. Amen? So you need to set an appointment. So there's a lot of people don't make an appointment with God. A lot of people, wala naman silang pag-appointment ako kay Lord bukas, pag-uusap kami. Hindi na ganun ang tao ngayon. Yung pinahalaga nila na bukas gusto ko makani yung Panginoon. Bukas gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang maranasan kasi gusto kong marinig ang kanyang boses. Sa inyo pong pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang pinakamahalaga po sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi po yung marami kang nasabi o hindi marami kang narinig sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, makipag-appointment ka kay Lord. Makipag-business meeting ka kay Lord. Amen? Araw-araw yan. Sabi mo sa katabi mo, set a time and set a date. Sino rito gusto nakikipag-date kay Lord araw-araw? Diba, pag yung nililigawan mo, talaga nakikipag-date ka, excited ka ba? Grabe, anino pa lang, excited ka lang. Dapat sa Panginoon, ganoon din tayo ka-excited. Yun, nakikipag-appointment tayo kay Lord, diba? Who is the most important person on earth right now? Who is the most important person? The most important person is God. His presence in your life. Yes. That's why you need to value His voice by setting an appointment. Eh kung sino ba wala kang time kay Lord, paano mo siya mapapakinggan? Gusto mo mapakinggan sa Panginoon, doon sa oras na nasa Starbucks ka, parang labo naman. Although kaya niyang gawin yun, pero mas gusto niya Lord, yung masolo ka niya. Kaya ang manilikha ng Panginoon para sa kanyang kapakanan, at gusto niya masolo ka. Kasi you are in a relationship with God. How many of you enjoying your relationship so far with the Lord? Yes. Nung nakilala mo Panginoon, nag-iba ang buhay mo. Amen? Sino rito nung nakilala mo ang Diyos, nag-iba ang direksyon ng isip mo? Yes. Sino rito nung nakilala sa Panginoon, paganda ng paganda ang buhay mo? Yes. Pabuti ng pabuti ang buhay mo. Amen? So minsan may lungkot, pero ito maganda, pag narinig mo salita ng Panginoon at nagsabi ka. Amen? Ako bigyan ko po kayo ng mga instances in my life based on my experience sa aking pakikinig sa Panginoon. Mas narinig ko, Panginoon, sa panahon na wala ako sa maraming tao. Sa totoo. Kaya si Jesus Christ kailangan pandalhin sa wilderness na walang-wala. Mas lalo niya napapakinggan ng tinig ng Ama. Pag ako nasa aeroplano, nag-iisa, wala akong kaibigan, wala akong kasama, ang lakas ng boses ni Lord. Lalo na pag pataas na, mas lalo akong narinig ni Lord. Kailangan kita. Tumataas na po ang aeroplano, Panginoon. At pagpababa na, Lord, where are you? And then the Lord will talk to you, no? In your spirit, because God is a spirit, and He talks to your spirit. At sasabihin ng Panginoon sa'yo, ako lang, nung pumunta ako ng Amerika, way back 7 years ago, the Lord told me, you will influence churches in the United States. Sabi ko, Lord, I will influence churches in the United States? I don't even know how to speak good English. And then you will tell me to influence churches in the United States? And then what happened after 8 months? The Lord fulfilled what He has told me.
Tama ba yung English ko? Ano? Okay na yun? Alam niyo si Lord kahit man pabalong-balong ko English, yung presensya niya, hindi bumabalong ko. Yung importante, ay bumalong ko English natin, basta yung pag-English niya, wag bumalong ko. Okay na? Ano gusto niyo? Straight English, balong presence. O gusto niyo, balong English, straight presence. Okay, so what God did, mga kapatid, by the grace of God, because drummer po ako by profession. So, ang dami mga musicians doon na nalalaman nila doon ako tuwa sila. Drummer yan from the Philippines. So, mga musicians from different churches, nag-gather natin, even the biggest churches in Los Angeles, Charisma Church. And Charisma Church, ano na po yun? Malungkot na church na po yun. May building sila, pero malungkot na. Walang apoy sila. At ginamit po tayo ng Panginoon doon, musicians on fire. Grabe po, nagka-apoyan talaga, na-revive yung mga tao sa biyaya ng Panginoon. Dahil po narinig ko tinig ng Diyos at inutusan niya ako. Kung hindi ko narinig ang tinig ng Panginoon, hindi ko gagawin yun. Ganun kahalaga ang tinig ng Diyos. Kita niyo sino nakakilala rito kay Jonah. Narinig niya tinig ng Diyos. Ang ganda-ganda ng direksyon ng Diyos sa kanya. Inutusan sa Jonah, may mensahe ako sa Nineveh, kailangan pumunta ron. Ang ganda, ang linaw. Ano ginawa ni Jonah? Ganun ba? Tumakas. Okay? Pumunta sa nag-cruise, tamang galing mo. Nag-cruise, yung panahon ngayon, kung sa panahon natin ngayon, sabi ni Jonah, hindi ako mag-mission, mag-cruise na lang. Parang ganun nga yun, hindi ko naisip yun. Galing mo talaga. Ano ginawa niya? Dahil hindi siya nakinig sa salita ng Diyos, nagkaroon ng kapos. Ito sabi ko sa inyo, dahil siya hindi nakinig, buong barko na-apektuhan. Pero buong barko na-apektuhan, takot sila dahil ang lalaki ng alon. Ang sabi nila, mukhang merong isa dito na hindi sumusunod sa Diyos. Sumuha yan, Oo, may malas dito Anong ginawa? Anong ginawa ng Bible? Anong ginawa? Tinapon si Jonah sa agatan. Bakit? Ba't tinapon? Isa lang. Dahilan, hindi nakinig sa salita ng Diyos. At ginawa, anong nangyari sa Bible? Kinain ng balyena malaki, 3 araw na doon, at doon niya mas lalong napakinggan ang tinig ng Diyos. At doon niya pinahalagahan. Kung kailan nasa balyena na siya, doon niya pa pinahalagahan ang tinig ng Diyos. Ganun tayo minsan Hanggat wala pa tayo sa paghihirap, hindi mo na basta standby ka lang dyan. Ang ginagawa natin kay Lord, pinag-standby natin, Lord, standby ka lang dyan. Narinig mo na nga, nagtaon lang sinabi sa inyo, Lord, gawin mo to, hindi mo pa ginagawa. Yung naghihintay ka ng balyena, huwag mo nang hintayin. Ngayon pala, gawin mo na, pahalagahan mo na ang salita ng Panginoon. May ba mga kapatid? So, yun po yun, we need to set an appointment. Number 2, be still and worship. If you want to hear the voice of God, and you want to value His voice, you need to be still and worship. Because in the stillness, di ba, may kantang ganun in the quiet, in the stillness, I know that you are God. Doon sa panahon na tahimik ka, kayo lang ni Lord, doon mo mas napapakinggan. Kaya nga, when you are really down, pag panahon na ikaw baksak na baksak spiritually, you don't know what